Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya upang magbigay pugay, magbigay galang sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, tila merong pinapaalala sa atin na alam ko naman na alam nating lahat. At ano po yun? Na lagi tayong merong Diyos na mabuti. Pakitandaan po at huwag nating kakalimutan na ang Diyos na meron tayo ay Diyos na mabuti. At hayaan po ninyo na simulan po natin ang pagninilay sa gabing ito sa isang kwento na aking nabasa. Meron daw pong isang mag-asawa, lalaki at babae, at isang araw, ang kanyang mister ay nag-aalmusal. At habang nag-aalmusal yung mister, nakatapat siya sa kanilang bintana. At nakita nung mister sa kapitbahay nila na tila madumi yung mga damit na nakasampay. Kaya sinabihan niya yung kanyang misis. Ang sabi niya dun sa kanyang misis, sabihan mo nga yung kumari mo, turuan mo kung paano maglaba. Kasi napapansin ko, yung damit na kanilang sinasampay doon sa kanilang sampayan, madumi. Makalipas ang ilang araw, habang nag-aalmusal muli ang mister, tinawag niya yung kanyang misis. At ang sabi niya sa kanyang misis, buti naman, sinabihan mo na yung kumari natin at tinuruan mo kung paano maglaba. Ang sabi ng misis, wala pa akong sinasabi. Ang ginawa ko lang, linisin yung salamin ng ating bintana. Sa madaling salita mga kapatid, yung mister, ang nakikita ay yung karumihan ng iba. Ngunit hindi niya napagtanto na kaya madumi ang tingin niya ay dahil madumi yung kanilang salamin sa bintana. Madalas mga kapatid, ganyan din ang disposisyon natin bilang mga tao. Kapag tumitingin tayo sa ating kapwa, ang una nating kagad napapansin, hindi ang kabutihan. Madalas ang napapansin natin, yung kapintasan, yung pangit, yung hindi maganda, yung pagkukulang, yung pagkakamali. Di ba kapag tumitingin tayo sa kapwa, madalas yan ang una nating napapansin. Pero mga kapatid, sa araw na ito, ipinapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin may taglay na karumihan, may taglay na kapangitan, dahil ang bawat isa sa atin nagkukulang at nagkakasala. Kaya nga minsan, mas maganda na bago ka tumingin sa pagkakamali ng iba, tingnan mo muna ang iyong sarili. Pero pinapaalala din sa atin sa araw na ito, na sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakamali sa buhay, ang bawat isa sa atin may taglay pa ding kabutihan. Bakit? Dahil ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. Di ba lahat ng nilikha ng Diyos maganda, mabuti? Kaya ang bawat isa sa atin, madapaman tayo sa ating pagkakasala, magkamali man tayo sa ating buhay, maging pangit man tayo minsan sa ating buhay, pakitandaan, meron tayong Diyos na mabuti. At ang Diyos na mabuting ito, ang siyang naglikha sa atin. Kaya ang bawat isa sa atin, may taglay na kabutihan. Kaya pakitingnan niya ho ang katabi. Bakit parang ayaw ninyo? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. May nakikita ka bang kabutihan? Dapat lang. Sana lang. Dahil ang bawat isa sa atin
ay tunay na nilikha ng Diyos. At ang lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti at maganda. Kaya nga kung titingnan natin sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus binalikan ang kwento ni Noe at ni Lot. At alam ho natin marahil ang kwento ni Noe. Sa Ingles, siya po yung tinatawag, siya ho si Noah. At alam natin, ang kwento patungkol kay Noe, siya ho yung gumawa ng arko, ng barko, upang iligtas ang mga tao. Pero ano ang nangyari sa kanila? Yung mga tao hindi sumunod, pinagtawanan si Noe. At ano ho yung ipinapaalala sa atin? Kung meron tayong taglay na kabutihan sa ating mga puso at isip, damhin natin iyon. Matuto tayong makinig sa Diyos at sa ating pakikinig sa Diyos, hinahayaan natin na lumabas yung kabutihan sa ating mga puso. Dahil oras na hindi na tayo nakinig sa Diyos, anong mangyayari? Madadapa tayo sa pagkakasala. Oras na hindi na tayo sumunod kay Jesus, ano po ang mangyayari? Tayo po ay mawawala at maliligaw ng landas. Kaya ang panawagan sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo, kung meron kang taglay na kabutihan, damhin mo. At paano mo dadamhin iyon? Magbalik loob ka sa Diyos. At sa iyong pagbabalik loob sa Diyos, tunay ngang lumalabas ang kabutihan sa puso natin. Kaya nga mga kapatid, kung gusto nating tumahak sa tamang landas, matuto tayong makinig sa tinig ng Diyos. Alam niyo po minsan, ang mga bata, sinasabihan naman yan ng mga magulang. Di ba minsan ang mga bata sinasabihan ng magulang, huwag kang tatakbo, baka madapa ka. Pero ano ang minsan ginagawa ng mga bata? Tumatakbo pa rin, ayaw nilang makinig. Kaya kapag nadapa sila, ano ang sasabihin ng magulang? Di ba sinabi ko na? Di ba sinabi ko na? At ganyan din ang Diyos sa buhay natin. Lagi naman may pagpapaalala. Lagi naman tayong sinasabihan. Pero minsan, tayo ang nagiging matigas ang ulo. Pero mga kapatid, sa kabila ng katigasan ng ulo natin, may taglay pa din tayong kabutihan dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na madama natin ang kabutihan na kagaya ng kabutihan ng Diyos, kagaya ng kabutihan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At kung madama natin yon, tayo ay magsusumikap, magpakabuti. Tayo ay magsusumikap na maging tunay na mabuti. Amen.